Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao at sa lahat po ng mga nakatutok sa DWWW 774 sa 107.9 WHTFM sa Dagupan City. Para din po sa Facebook Live at sa YouTube channel natin. Araw ho ngayon ang Biyernes, October 25, 2024. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At ating headlines. Bilang nang nasawi sa pananalasan ng bagyong Christine, umakyat na ho sa 23 at pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at pampubliko at pribadong paralan sa buong Luzon, suspindido pa rin ngayong araw. Pinsala sa agrikultura ng bagyong Christine sa Bicol Region, sumampa na sa halos 10 million pesos. Mahigit 9,000 katao stranded po sa mga pantalan bunsod ng bagyong Christine. Kopya ng 2025 General Appropriations Bill na isumiti na ng Kamara sa Senado. Dole, umapila sa mga pogo na payagan ng kanilang mga empleyado na dumalo sa mga job fair. LTO sinuspinde ang administrative order na nagpapataw ng multa sa mga second-hand vehicle na hindi na-i-report sa ahensya at hindi agad na-ilipat ang rehistro. Sa Metro News, ordinasyon na dodoble sa monthly allowance sa mga senior citizens sa lungsod ng Maynila. Formal nang nilagdaan ni Mayor Hani Lacuna. Provincial News, Batangas Provincial Hospital sa Lemery, hindi na muna tatanggap ng mga pasyente matapos pasukin ng baha. Sa international news, top official ng militanteng grupong Hezbollah patay sa pag-atake ng Israel. Sa ating sports alert, playing status ni Philadelphia 76ers player Joel Embiid iimbestigahan ng NBA. At sa showbiz, Pia Wurtzbach magsasagawa ng auction sa ilan sa mga ginamit niya sa pagsali sa Miss Universe. Balitang kakaiba, goodbye kiss at hug sa mga pasahero sa isang airport sa New Zealand. Hindi dapat lalagpas sa 3 minuto. Oras natin, 13 minuto bago alas 7 ng umaga. Kami yung mga tagapagbalita. Ako po si Joel Gorospe. At ako naman po si Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Lumubo po sa 23 individual ang naitalang nasawi, 2 sugatan. Siyamang nawawala habang mahigit 2 milyong katao naman ang naapektuhan sa pananalasan ng bagyong Christine na humagupit sa malaking bahagi ng bansa, partikular po sa Bicol Region. Batay po yan sa pinagsamang ulat ng pulisya at ng NDRRMC. Sa ulat ni Police Regional Office 5 Director Police Brigadier General Andre Dizon, sa Bicol Region pa lamang ay nasa 20 na ang naitalang patay ng pulisya. Ngunit kinakailangan pa itong sumailalim sa verifikasyon ng DILG Management of the Dead and Missing. Kabilang naman sa mga nasawi ay 7 sa mga nasa Naga City, 5 sa Catanduanes, 4 sa Albay, 1 sa Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at Masbate. Habang sa Quezon Province naman, isang nakatatanda ang nalunod. Isang sanggol ang nasawi matapos mahulog sa kanal at ang isa sa Planas, Masbate nang mabagsakan ng sangay ng puno o sanga ng puno. Gayunman, batay po sa tala ng NDRRMC, nasa 10 pa lamang ang nabiberipika na nasawi sa bagyong Christine na nagdulot ng malawakang pagbaha, partikular na sa Camarines Sur at Albay. Gayon din na patuloy pa umano ang verifikasyon sa iba pang mga report. Samantala, suspendido muli ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at klase sa mga paaralan at sa lahat ng antas sa buong Luzon. Ngayong araw po yan ng Biyernes, wala hong pasok, gobyerno at estudyante. Ito na po ang 3 araw na sinuspende ng Malacanang ang pasok sa trabaho at paaralan dahil sa patuloy na pananalasan ng bagyong Christine. Habang pinaubayan naman ang pamahalaan ang pagsususpende ng mga trabaho para sa mga pribadong kumpanya at opisina sa kanilang pamunuan. 774 Balita Ngayon.
Pumalo na sa halos 10 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura sa Bicol Region ng pananalasa ng Bagyong Christine. Batay sa initial assessment ng Department of Agriculture Regional Field Office sa Bicol Region, karamihan sa mga napinsala ng bagyo ay pananim na palay at mais na nagkakahalaga ng 9.75 million pesos. Buso dito mahigit 200 magsasaka ang naapektuhan ng pananalasa ng bagyo. Tiniyak naman ng DA na magpapaabot ito ng tulong sa mga apektadong magsasaka, kabilang na ang mga agricultural inputs at pag-aalok ng 25,000 pesos na loanable na halaga para sa mga magsasaka na maaaring bayaran sa loob ng 3 taon at indemnification ng insured farmers sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Industry. 774 Balita Ngayon. Samantala po naman, naka-pre-position na po sa Villamor Air Base at sa Cebu ang 17 air assets ng Armed Forces of the Philippines o AFP para sumaklolo sa Bicol Region. Ayon kay Office of Civil Defense Director Edgar Posadas, hinihintay na lamang nila na bumuti ang panahon bago ito mag-take off. Dahil bagaman nakahanda ng air assets ay hindi naman ito makalipad agad dahil sa panahon. Inihayag pa ni Posadas na kailangan din nilang tiyakin ang kaligtasan ng mga rescuer. Bukod po sa air assets, nagtungo na rin sa Bicol Region ang reinforcement team mula sa Southern Luzon Command na may dala ring mga equipment na magagamit sa pag-rescue. 774 Balita Ngayon. Iniulat ng Office of the Civil Defense na nakapasok na o napasok na ng mga rescuers ng pamahalaan ng ilang bayan sa Albay na lubog sa baha dahil sa Bagyong Christine at nagpapatuloy na ang rescue operation sa lugar. Ayon kay OCD Director Edgar Posadas, kabilang sa mga napasok na bayan ay ang Pulanggi at Libon, habang nakatutok din ang mga rescuers sa Camarines Sur at Naga. Nagpadala na rin ang OCD ng karagdagang augmentation upang asistihan ang rescue at relief operations ng pamahalaan sa Bicol Region. Malaking hamon pa rin sa kasalukuyan ng mataas na tubig baha na hubahad lang sa movement ng equipment at manpower ng pamahalaan. Gayunman, tiniyak ni Posadas na sapat ang resources ng gobyerno upang alalayan ang mga biktima ng bagyo. 774 Balita Ngayon. Samantala po naman, aabot na sa mahigit 9,000 katao ang stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa bunsod ng Bagyong Christine. Karamihan sa mga na-stranded ay naiulat sa mga pantalan sa Bicol na aabot sa mahigit 3,000 na sinundan naman ng mga pantalan sa Northern Mindanao na nasa mahigit 1,000 na mga pasahero. Sa latest Maritime Safety Advisory po ng PCG, sa 124 na pantalan may mahigit 9,000 stranded na pasahero, truck drivers at cargo helpers at mahigit 2,000 na po na rolling cargo, 110 vessel at 33 motor bangka. 774 Balita Ngayon. Nagpadala ng donasyong bigas sa Pilipinas ang gobyerno ng Taiwan sa pamamagitan ng kanilang Manila Economic and Cultural Office o MECO. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang natanggap na bigas ng bansa ay mula sa serye ng donasyon na nagsimula na noon pang nakalipas na taon. Bukod sa mga ipamamahagi sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine, ilalaan din ng DSWD ang donasyon ng Taiwan para sa mga aktibidad at programa ng kagawaran. Sinabi ni Gatchalian na agad na ilalagay ang bigas sa relief boxes para maipadala sa mga nasalanta sa Bicol Region. 774 Balita Ngayon. May 8 minuto pa bago mag-alas 7 ng umaga, si iba pa naglalagab live na balita. Naisumita na po ng Kamara sa Senado ang kopya ng inaprobahang 2025 General Appropriations Bill o GAB. Tinanggap na ho ng staff ng Legislative Bills ang Index Service ng Senado ang mga kopya ng libro ng 2025 National Budget. Aabot naman sa 6.352 trillion pesos ang pambansang pondo sa susunod na taon. Dahil naibigay na ng Kamara sa Senado ang kopya ng pambansang pondo, inaasahang agad na matatalakay ang national budget sa plenaryo sa pagbabalik ng sesyon sa November 4. Nauna nang tiniyak ni Senate President Francis Escudero na prioridad sa pagbabalik sesyon ang deliberasyon sa budget upang maisumite at mapalagdaan na ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago matapos ang taon. 774 Balita Ngayon. Umaapela ang Department of Labor and Employment sa mga may-ari ng Pogo sa bansa na payagan ang kanilang mga empleyado na lumahok sa mga ikinakasang job fair. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, nasa 300 job seekers lamang mula sa 1,200 na nagparehistro online ang nakibahagi sa job fair na inorganisa ng DOLE para sa mga manggagawa ng Pogo noong October 10, kung saan 3
33 ang na-hire on the spot. Inihayag nila Guesma na posibleng hindi pinapayagang mag-absent ang mga empleyado kaya umaapila sila sa mga employer. Sinabi pa nila Guesma na panibagong job fair ang nakatakda nilang isagawa ngayong buwan kung saan nasa 100 employers ang inaasahang makikiisa. 774 Balita Ngayon. Ito po sa may second hand na biniling sasakyan na hindi po nakakapagpa-transfer ng kanilang sasakyan sa kanilang pangalan. Sinuspindi ho pansamantala ng LTO ang bagong kautusan na nagpapato ng malaking multa sa mga nagbenta at nakabili ng second hand na sasakyan na hindi nireport sa ahensya ang bentahan at hindi nilipat na sa bagong may-ari ang rehistro ng sasakyan. Sa memorandum na inilabas ang LTO na pirmado ni LTO Chief Vigor Mendoza, nakasaad na sinususpindi muna ang Administrative Order Number VDM 2024-046 upang mabigyang linaw ang ilang sa mga probisyon nito at upang mapaghusay pa ang implementasyon nito. Inihayag pa ng LTO na sa pamamagitan ng suspensyon ay mabibigyan din ng sapat na panahon ng mga stakeholders na magbigay ng kanilang opinyon at mas mapapalawig din ang impormasyon o information dissemination hinggil sa kautusan. Mababatid na umani ng batikos ang Administrative Order Number VDM 2024-046 VDM Vigor Mendoza na inilabas noong Agosto kung saan nakasaad na papatawan ho ng hanggang 40,000 pesos ang bibili at magbibenta ng segunda manong sasakyan na hindi magre-report ng bentahan at hindi ililipat ang rehistro sa bagong may-ari ng sasakyan. Tama ho ito, mga kaibigan. Wala nga hong information dissemination at bigla kayong maglalabas ng ganyan. Hindi po ba? Sabi nga ho nung iba, parang another dahilan ho ng korupsyon po ito. Dapat meron tayong tinatawag na public consultation. Meron tayong konsultasyon bago kayo maglabas ng mga ganitong mga memorandum ho ninyo. Dahil siguradong babatikusin ho kayo dito. 774 Balita Ngayon. Bukas si Senador Ronald Bato de la Rosa na maging resource person sa ikakasang investigasyon ng Senate Bill Review Committee sa War on Drugs ng Duterte Administration. Ayon kay de la Rosa, haharap siya sa Lunes hindi lamang bilang isang miyembro o panel ng Blue Ribbon kundi bilang isang resource person. Anya, maaari siyang tanungin, i-interpellate at i-interrogate ng kanyang mga kapwa senador at takhanda siya rito. Tiniyak ni de la Rosa na hindi siya ma-offend o makararamdam ng kabasusan sakaling tanungin siya ng mga kapwa senador dahil nararapat lang anyang malaman ng publiko ang katotohanan. 774 Balita Ngayon. Ganap ng alas 7 ng umaga, balita muna tayo mula sa 774 News Team. 774 News Report. News Report. 8 emergency operation centers sa Luzon at Visayas inactivate para tumugon sa mga pangangailangan ng mga lugar na apektado ng Bagyong Christina. Detalye po ihatid ni Chanel Salazar. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahigpit ang pagbabantay ng konseho ng Office of the Civil Defense sa lagay ng panahon para makapagbigay ng angkop na pagtugon sa mga biktima ng Bagyong Christine. Ayon kay OCD Director Edgar Posadas, naka-activate na ang 8 emergency operation center sa buong bansa. Ito anya ang mga ngasiwa sa response and early recovery operations. Kabilang dito ang nasa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Calabarzon at Region 8 sa Eastern Visayas at ang Central Office sa Camp Aguinaldo. Naka-red alert na rin ng NDRAMC para tiyaking gumagana ang mga nabanggit na Emergency Operations Center at masigurong nakatutugon sa lahat ang kailangang aksyon para sa mga apektado ng Bagyong Christine. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 News Report. News Report. Ilang kalsada po at tulay hindi pa rin madaraanan dahil sa pinsala ng Bagyong Christine. Mga kabahayan sa ilang rehiyon sa bansa, wala pa rin kuryente, tubig at linya ng komunikasyon. Ang balita atin ni Angel Garcia. Angel. Lubog pa rin sa baha at nagtamo ng pinsala ang nasa 256 na mga kalsada at 4 na po mga tulay sa ilang rehiyon sa bansa bunsod ng pananalasa ng Bagyong Christine kaya nanatili pa rin unpassable sa mga motorista. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pinakamaraming mga napinsalang kalsada tulay ay mula sa Bicol Region. Meron din sa Calabarzon, Cagayan Valley at Zamboanga Peninsula.
Patuloy naman ang pagsisikap ng mga kawani ng DPWH na makapagsagawa ng clearing operations kapag tumila ng ulan upang madaanan ng mga kalsada para maipahatid ang tulong mula sa pamahalaan. Samantala, 114 na mga syudad at munisipalidad sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Caraga ang wala pa ring supply ng kuryente at tubig hanggang sa mga oras na ito. Meron ding mangilan-ngilan na mga munisipalidad sa Ilocos Region, Calabarzon at Bicol Region ang wala pa ring linya ng komunikasyon matapos mabuwal mga poste dulot ng malakas na hangin dala ng bagyo. Sa pinahuling datos ng NDRRMC, sumampa na sa 431,738 na pamilya o katumbas na mahigit 2 milyong individual ang apektado ng pananalasa ng bagyong Christine. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. Napansin ko lang yung kakalsadaan, partner. Kaya hindi talaga madaanan. Saan ka ho nakakita ng kalsada, mga kaibigan, na sinimento mo na wala hong bakal? Napansin nyo? Yung yung pinakita nating picture kanina no nagbabalita si Angel Ronquillo, nahati po yung kalsada na parang chocolate. Pag tinignan mo ho, walang kabakal-bakal ho sa loob. Ano masasabi nyo dyan? Salamat dyan. 774 News Report. News Report. Senador Ronald Bato de la Rosa, kumpiyansang igagalang na mga kapwa-senador si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito po ang report ni Conde Batak. Conde. Tiwala si Senator Ronald Bato de la Rosa na mabibigyan ng nararapat na pagkilala at paggalang ng mga kapwa-senador si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa nakatakda nitong pagharap sa pagdinig ng war on drugs sa Lunes. Ayon kay de la Rosa, kilala naman niya ang kanyang mga kasamahang senador na hindi mga bastos at hindi rin na may personal. Anya pa, mga gentleman din ang kanyang mga kapwa mambabata sa mataas na kapulungan at kilala niya rin ang pagkatao ng mga ito na kahit papaano ay alam niyang irerespeto nila ang dating Pangulo. Sinabi pa ni De La Rosa na nagkausap sila ng dating Pangulo kamakailan at sinabihan siya ni Duterte na kahit sino pa man ang may hawak ng investigasyon sa war on drugs ay nakahanda siyang humarap sa Senado. Tiniyak din ng senador na nasa maayos na kalusugan at kalagayan ng dating presidente at kaya nitong humarap sa investigasyon. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 News Report. News Sa iba Report. pa balita, pagpapaliban. Hindi ho pagpapalain, sorry. Pagpapaliban sa pagdinig ng Quad Committee at ng House Committee on Good Government, suportado ng liderato ng Kamara. Ang balita natin ni Grace Mariano. Grace. Bukod sa pagdinig ng House Quad Committee, ipinagpaliban din ang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ukol sa umano'y questionableng paggamit ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte ng pondo, lalo na ng confidential funds. Ang liderato ng Kamara ay lubos ang suporta sa pagpapaliban sa nabanggit na mga pagdinig sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Christine. Ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ang dapat tutukan ng atensyon ngayon ng mga mambabatas ay kung paano makakatulong sa ating mga kababayang nasalanta ng bagyo, lalo na sa kanilang mga distrito. Binanggit ni Romualdez na ang Kamara ay agad nagsagawa ng relief mission at kasama dyan ang pagpapalabas ng 411 million pesos na kabuuang halaga ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Ayon kay Romualdez, patuloy na nakikipag-ugnayan ng Kamara sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan para sa patuloy na relief operations. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Grace Mariano. 774 News Report. News Report. 7:05, alas 7:05 na ho ng umaga. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita, Joel Gorospe. At Darlene Olanyo. At si Papa naglalagab live at totoong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News, formal nang nilagdaan ni Manila Mayor Hani Lacuna ang ordinansa na nagtatagda ng karagdagang allowance ng mga senior citizens sa lungsod. Sa ilalim ng City Ordinance 9081, magiging 1,000 pesos na kada buwan mula sa 500 ang matatanggap na allowance ng mga nakatatanda. Makakabisa ang ordinansa sa Enero 2025 at makukuha ng mga senior citizen ang kanilang unang 3 buwang allowance sa Marso 2025.
Sa tala ng Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA, aabot sa 203,000 na mga senior ang makikinabang sa bagong ordinansa. Napaka naman nung balitang ito. Nilagay ninyo mga senior citizen, hindi lahat ang makakatanggap. 203 lamang. Ibig sabihin, ito yung sa indigent, yung mga walang kapensyon-pensyon. Diba? O mga taga City Hall ng Maynila, pag maglalabas kayo ng inyong PR, yung hindi ganito ka pag maglalabas kayo direktamente na mga senyor na hindi nakakatanggap na mga miyembro ng OSCA na walang natatanggap na any pension kasi umaasa yung ibang mga senior citizen dyan sa Maynila nakasama sila. Ganon. Metro News. Metro News. Pa-PR press release May alok na 2 milyong pisong pabuya ang Southern Police District o SPD sa sinumang makapagtuturo sa Chinese national na suspect sa pagpatay sa kapwa nito Chinese sa Makati City. Ayon sa SPD, ang alok na pabuya ay bulan sa hindi na tinukoy na Chinese businessman upang makatulong sa agarang pagkakadakip kay Wang Danyu na kilala rin sa pangalang Baolong. Batay sa ulat, nagkaroon ng mainit na pagtatalo si Wang at ang biktimang si Liu Jianvin habang nagiinuman sa isang restaurant hanggang sa pinagbabaril ni Wang ang biktima na naging dahilan ng pagkasawi nito. Nagtamo ng tama ng bala sa kamay, braso at dibdib ang biktima. Sinumang may nalalaman sa pagkakakilanlan ng suspect ay maaari makipag-ugnayan sa Makati City Police Station. Balitang Promdi. Sa balitang Promdi tayo, Batangas Provincial Hospital sa Lemery. Hindi na muna raw tatanggap ng pasyente matapos pasukin ng baha. Ang detalye atid ni Jonah Bakiran. Jonah. Pansamantalang hindi tatanggap ng pasyente ang Batangas Provincial Hospital sa bayan ng Lemery dahil na rin sa pagbaha sa pasilidad ng ospital bunsod ng tuloy-tuloy na pagulan hatid ng severe tropical storm Christine. Sa post ng Batangas Public Information Office PIO, ang hospital ward at emergency room ay inabot ng baha at dahil dito ipinapatupad pansamantala ang no admission o hindi pa sila tatanggap na karagdagang pasyente. Kasama ring ibinahagi ng Batangas PIO na walang kuryente ang ospital at nagre-rely lamang ang mga ito sa emergency lights. Sinabi naman ng provincial government na nakikipag-ugnayan na sila sa Lemery's Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang magbigay ng mabilis na tulong sa ospital. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Balita sa labas ng bansa. Sa ating international news, top official ng militanteng grupong Hezbollah patay sa pag-atake ng Israel. Detalye po ihatid ni Rosemary Miranda. Napaslang ang pinakamataas na opisyal ng Hezbollah na si Hashim Safieddin sa isang airstrike ng Israel na kinalaunan ay kinumpirma ng militanteng grupo. Si Safieddin ay nagpapatakbo ng Hezbollah kasama ang kanyang Deputy Secretary General na si Naim Qasem mula nang mapatay si Secretary General Hassan Nasrallah at inaasahang formal na mauupo bilang susunod na Secretary General ng militanteng grupo kahit wala pang opisyal na anunsyo. Ginampanan ng top official ang pagiging tagapagsalita ng Hezbollah noong giyera sa Israel na sa huli ay humantong sa kanyang kamatayan. Ang pagpaslang kay Safieddin ay lalong nagpapahina sa top leadership ng rebelding grupo habang nagsasagawa ng pag-atake ang Israel sa timog ng Lebanon, Eastern Bekaa Valley at sa southern suburbs ng Beirut na lahat ay maakutan ng Hezbollah. Ako si Rosemary Miranda para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Sports Alert. Playing status po ni Philadelphia 76ers player Joel Embiid. Hindi Hugo Rospe ba? Jackie, si Joel Embiid ha? Oo, kakala niyo Joel Gorospe. Hindi ho ako 6-footer mga kaibigan. Apo, alam niyo kung bakit? Bakit? Ay, kikwento ko sa mamaya. Oh, Kaya, di ba anong height ko? Ayaw kong maging 6-footer. Dahil medyo delikado yung 6-footer. Sige. Joel Embiid, iimbestigahan po ng NBA. Ang detalye atin po ni Mika Fajardo. Mika. Nakatagdang imbestigahan ng NBA ang mga pagliban ni Philadelphia 76ers center Joel Embiid para sa kanilang season opener game at sa susunod nilang 2 laro. Matatanda ang hindi nakapaglaro si Embiid sa mga preseason games ng kupunan
dahil sa kanyang left knee injury management na isang treatment plan na dinisenyo lamang para sa isang player upang mas makapagtuon sila sa kanilang recovery at kanilang kalusugan, lalo na para sa kanilang paghahanda sa 2024 to 2025 season ng NBA. Hindi naglaro ang veteranong center sa kanilang laban kahapon kontra Milwaukee Bucks. Ganon din para sa mga susunod nilang laro laban sa Toronto Raptors bukas October 26 at sa Lunes October 28 laban naman sa Indiana Pacers. Karaniwan na para sa NBA na imbestigahan ang sitwasyon kapag ang isang superstar player ay hindi naglaro sa isang nationally televised game na naaayon naman sa player participation policy ng NBA. Patungo na sa kanya ay ika-9 na season si Embiid at nag-average ng 34.7 points at 11 rebounds sa loob lamang ng 39 na laro noong nakarang season, habang sumailalim sa operasyon sa kanyang kaliwang tuhod para sa isang meniscus injury. Ang 7-time All-Star ay nagbalik aksyon at naglaro din sa playoff. Kabilang din siya sa roster ng gold medal winning na Team USA sa Paris Olympics na ginanap naman ngayong taon. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Parang malungkot na naman si Mika. Bakit kaya? Ano bang team niya? Wala pa naman. Oo nga eh. Ay, hindi. Baka talo yung San Miguel? Nanalo Hinebra, di ba? Baka sa ano siya, no, sa Oo, sa kalaban. kalaban Kaya siya. malungkot si Mika. Six-footer yun. Si Joel Embiid. Pero alam mo bakit ayaw ko maging Bakit? six-footer, partner? Mahirap maglakad, partner. Bakit? Pag-ani mong paa mo. Six-footer. Iba yun! Six-footer. Mahirap maglakad. Ani mong paa. Kaya six-footer. Ayaw ko talaga. Kasi mahirap maglakad pag ani mong paa mo, mga kaibigan. Yun po yung totoo. Magbumukha ka hong penguin. Ito, inaantay ni Sir Nick ito. Tsaka ni Ma'am Norma dyan sa inaantay nito yung anong bagong chika ngayon. Ito na nga yung bagong chika partner sa mundo ng showbiz. Inanunsyo po ni Pia Wurtzbach na magsasagawa siya ng auction sa ilan sa mga ginamit niya nang masungkit niya ang Miss Universe crown noong 2015. Sa post sa Instagram ni Pia, nakasaad ng auction ay bahagi ng Love Gala event ng HIV advocacy group na Love Yourself sa December 3 na layong makakalap ng pondo para sa itatayong youth center ng grupo sa Taguig City. Kabilang po sa maaaring mabili sa auction ay ang mga sash na ginamit ni Pia sa kanyang pageant journey mula sa pagsali nito sa Binibining Pilipinas hanggang sa masungkit nito ang ikatlong korona ng bansa sa Miss Universe. Makikita rin sa IG post ni Pia ang silver dress na sinuot nito nang i-anunsyo na bahagi siya ng top 15 ng Miss Universe 2015 at ang kanyang lumang notebook na pinagsulatan niya ng kanyang mga naiisip habang lumalaban sa pageant. Marami ang excited sa gagawing auction ni Pia pero marami rin ang kumwestiyon dito at sinabing tila hindi na nakikita ni Pia ang value ng kanyang memorabilia bilang isang beauty queen, bagay na sinagot naman ni Pia. Ano ang sagot niya? Anong sagot niya? Ito yung sagot niya, partner. Dapat parang Pia Wurtzbach din ang pagsagot mo. Ayusin mo. Ayon kay Pia, maraming nakikinig. Ang pag-auction daw sa kanya mga ginamit ay hindi nangangahulugan na hindi na niya ito pinahahalagahan, kundi nais na lamang gamitin ang mga ito para sa isang bagay na magiging mas memorable at magtatagal. Inahayag po ni Pia na nais siyang makatulong sa community na tumulong sa kanya na maabot ang mga nakamit niya. Yun naman pala. Parang gusto niya mag-give back doon sa... Alam ko kasi itong Love Yourself na grupo, ito yung talagang tumulong kay Pia noong panahon na sumali siya sa pageant. Yun kasi yung advocacy niya, yung HIV awareness. HIV. Anyway, pero meron akong ano yung issue nila ni Hart? Ni Heart Evangelista, yung sa Tapos mga parang sa mga fashion show. Tapos parang may sinabi si Hart, hindi ko lang kasi na-record yung... Pero, hindi, alam mo naman, di ako masyadong pag... Hindi masyadong chismakers. Chismakers Pero sayang, merong sinabi si Hart something like, sana hindi ka matulad, something like that. I don't know. Sorry po. Naano ko lang nadaanan ko lang. Goodbye, kiss at hug sa mga pasahero sa isang airport sa New Zealand. Hindi dapat lalagpas sa 3 minuto. Anong klase ito? Balitang kakaiba. Alamin natin mga kaibigan, bakit ganon, Doc Justin? Good morning sa inyo dyan. Malamig na umaga. Malamig na umaga. Darlene at Joel. Yes.
Alam nyo, ngayon lang ako nagkakuha nitong internet, Darlene. Oo. Tapos ang ating Kinig Acosta ay ewan ko kung kaligtaan niya rin akong padalhan itong kuhan. Darlene, Oh. pwede mo sandali i-PM sa akin kasi mukhang Wednesday pa ito. Iba yung dumating. Message. Di pa ito napadala. Teka lang, Andali, may ha. sakit kasi si Kenny. Oo, sandali Nagkasakit. lang. Nagkasakit siya, Doc Justin. Oo. Oo, kasi Ganun talaga naman kapag mahina din ang kuhan kagahapon. Pero yun nga, pag-usapan natin, partner, yung habang inaano ko yung balitang kakaiba kay Doc Justin. Pag-usapan natin yung kay Pia Wurzbach at kay Okay. Hart. Sige, ano nga ba yun? Ang nangyari pala doon, yun nga, post si Hart. si Hart na parang wala naman daw siyang problema kay Pia. Kay Pia. Alright. Pero ang problema niya ay yung mga taong nakapaligid doon kay Pia. Kay Pia. Oo. Alright. Sino ba itong mga nakapaligid kay Pia? Tuloy kay Pia. Oy, alam mo, may bumabatikos din na yung handler di umano ni Ivana Alawi. Merong isang video sa mall, yung gwardiya, yung hinawing ginanon. Ganun ba yung mga sabi sa pag wala sa camera, hindi nakikita na, nakuha na ng camera. Parang hindi naman hinahawi, but parang something like for inspection yata o what. Tapos, ginanon nung manager yata ni Ay, Ivana. paghawi. May paghawing Oo. ganun sa gwardiya. Oo. Parang, I don't know, siguro artiso, hindi naman naririnig yung sinasabi. So, may mga nagko-komento na, ay, ba't ganun yung sino ba yun? Manager ba yun ni Ivana? Parang, May gano'n. At speaking of Ivana, meron din siyang post-partner na parang nasa ospital siya. Bakit? At hindi naman niya inelaborate kung ano yung sakit niya. Oo. Okay. Pagaling. Yung mga nasa Yes. ospital, pagaling ho. Doc, okay na ba tayo? Tol. Wednesday pa rin. Hindi, meron na daw. Okay na daw, Doc Justin. Padala si Mika. Wednesday pa rin ito eh. Mika, ipadala mo ng maayos, baka hindi niya maintindihan dahil Espanyol yung pinadala mo. Anong tawag nito? Bagyo tuloy pag malitag kagay. Ano ba? Kailangan i-translate naka ba siya? Korean language or Chinese or what? Ito na. Ayan. Okay, sige. Tama na ito. Okay. Okay, Go. Good morning sa inyo. Sana okay lang kayong lahat. Talaga naman, itong nangyari na ito dahil Joel at Darlene, itong goodbye kiss at hug sa mga pasahero doon sa isang airport sa New Zealand, hindi dapat lalagpas ng 3 minutes. Umano ngayon ang samot-saring reaksyon ng isang airport sa New Zealand dahil sa ipinahira nitong bagong pulisiya sa pagpapaalam sa mga kamag-anak ng mga pasaherong sasakay ng aeroplano. Ayon kay John Den Airport Executive Dan Dibono Base or Dibono, base sa bagong pulisiya ng paliparan, bibigyan na lamang ng hanggang 3 minuto ang mga pasahero para magpaalam, yakapin at talikan ng kanilang mga mahal sa buhay na naghahatid sa kanila sa airport. Paliwanag ni Dibono, maliit lamang ang drop-off area ng paliparan. Kaya naipon ang mga tao doon at kapag sobrang tagal ng pagpapaalam ng pasahero sa kanilang pamilya, talagang napupuno, Ipinatupad ang restriction kasunod ng mga pagbabago sa drop-off zone sa paliparan. Maisaayos ang traffic flow at matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Mayroon ding sign instructions sa drop-off kung saan nakasulat na kung nais na magkaroon ng mas mahabang iyakapan ay sa car park na lang ito gawin. Ano lang talaga doon, very quick. Quick iyakapan, Binanggit din ni Dibono na batay sa mga pag-aaral, 20 seconds lamang ang kailangan upang maramdaman ng isang tao ang oxytocin o tinatawag na cuddle hormone.
mayroon pala tayong color horn po na tinatawag. Okay. Pero alam mo, hindi naman talaga sapat, sapat na pagkat ganyang huli kayong magkikita at lalo matagal-tagal kayong muling magkikita sa bagay, no? Iba naman din talaga yan pagka bago kayo pumunta ng airport kesa sa doon na kayo, di ba? Oo. Darlene, kita sa huling, hindi naman huling sandali, no? Kumbaga, Parang pansamantala. farewell, oo. Sa mga kamag-anak. Oo, yung pag yung mga naghatid ba doon sa pasahero. Dati pag taga-probinsya ka, nangyayari dyan, alam mo, Doc Justin sa Kadarlene, nakagawian yan dati, pag yung halimbawa may anak na aalis, papunta ng US. Nasubukan namin yan sa pinsan namin. Nako, buong pamilya, angkan. Maghahatid talaga. Tapos may baon pang adobong baboy na may itlog. Oo. Tapos nakasakay kayo sa malaking jeep, di ba? Tapos mag-aantay talaga yan sa airport hanggang makitang lumipad yung eroplano. Ganun. Ganun talaga ang paghahatid ng mga sinaunang panon, mga dekada 80. Oo. Mabenta, ganun talaga yon. Pupunta mula probinsya sa Pangasinan, babiyahe kami, yatid namin yung pinsanin namin, kasama yung mga tsuhin namin, ganun, nanay ko, tatay ko. Hahatid buong angkan talaga. Parang isang barangay ba? Oo. Tapos nag-i-enjoy ka habang nasa daan, may kumakain ng adobo. Yung Oo. adobo na yon, adobo sa umaga, adobo sa tanghali, adobo Adobo hanggang sa gabi. pag-uwi. Ang dami. Ilang kilo yan. Baon talaga. Tapos talagang antayin mo, makasakay yung anak mo, mga ganon. Ngayon hindi na pwede yun Sa airport natin, bumalandra kang ganon. Sisitahin ka ng gwardiya, gaganunin ka. Alis! Idadrop mo lang talaga yung pasahero mo Medyo nakakalungkot dyan na parte minsan, yung mga OFW. Oo. Kasi pag once napasok niya sa entrada, hindi na siya makakalabas Dire-diretso na. Ang mangyayari na lang sa mag-asawa o mga pamilya, kakaway na lang. Yun yung alam nyo ba yun yung sa OFW? Yun ang pinakamabigat na yung pinakamabigat na moment sa mag-asawang maghihiwalay na may asawa hong OFW. Maniwala ho kayo sa akin. Alam ko yan. Dahil ang aking may bahay po ay pinagmamalaki kong siya po ay naging OFW sa Saudi Arabia, sa Riyadh. At talagang pag dumarating yung puntong ganon, mga kaibigan, itatalikod mo pero ang tulo ng luha mo, mga kaibigan, talagang grabe, matindi. Nawala na, hindi mo na siya makikita dahil nandun na siya sa loob. Pag nalo na, sa telepono na lang kayo mag-uusap. Buti nga ngayon, napakaswerte ng iba, may video call. Oo, totoo yan. Kaya napakahirap po, mga kaibigan, ng yung nahihiwalay sa pamilya. Kaya nga, Joel, yung airport tinatawag na saksi ng kasiyahan at kalungkutan. Kasi diyan nangyayari segundo ang pagpapaalam at ang pagdating. Muling pagkikita. Muling pagkikita, di ba? Muling pagkikita. Ang masakit sa airport, alam mo, Doc Justin, ang masakit na parte dyan, pag meron kayong, halimbawa, kayo po'y asawa ng OFW, aalis so yung seaman at aalis. Pag aalis po, wag niyong sasama yung anak niyo. Wag niyong isasama yung anak ninyo. Bigat. Kung gaano kabigat po sa mag-asawa yung maghihiwalay po sila ng landas dahil sa kinabukasan ng pamilya, mas sobrang bigat pa ho pag nakikita ng ama o ina ang kanyang anak na iiwan niya papunta ho ng ibang bansa. Lalo pag umiiyak yung bata. Yes. Ay, bigat mo. Iba nga din, Darlene, Joel, may last minute nagbabago ang desisyon. Dahil doon. Meron yung feeling na yung nandun na sa loob, kung pwede lang takasan nung OFW. Na bumalik siya mag-reloop. Wow, what a word, reloop. Mag-U-turn. Diba? Gagawin talaga niya yan. Gagawin niya talaga. Pero kanina nabanggit mo yung, di ba, pag-aalis, marami ang, kumbaga, gustong maghatid. Meron din marami ang gustong magsundo. Ngayon, tanong natin, saan nga ba mas marami ang sumusundo o naghahatid? Yung sumusundot.
Ha? Kasi kung sumusundo ang marami. Kasi Oo. maaaring tulad natin yan minsan sa buhay. Pagka tayo'y nagsusumikap pa lamang, konti pa lamang sa iyo ang may pakialam at papalakpak sa iyong mga ginagawa. Oo. Pero kung may resulta niya, lahat na ay kukongratulate sa iyo, no? Correct, Pero correct. ang katotohanan sa buhay, pagka Ang sabi- sumikap ka pa lang, Ang sabi nga ni Dr. Dulce Magbuo Santos na ito talagang grabing pagtutok nito, solid na solid to sa Omokoy. Sabi niya, true daw po, sobrang hirap sa loob. Katumbas pa po, sabi ng husband ko, na para daw siyang taga-iwahig. May 2 bolang bakal sa paa sa bigat ang pagatid. mabigat ang pagkakbang. Totoo yun mga kaibigan. Kala nyo biro? Kaya tayo sa ating pamahalaan medyo ano po tayo, no? Huwag tayo masyadong tawag dito, partner. Gayon striktong masyado at pag OFW lang kala natin ginagayon ginagayon lamang natin, pero pag VIP masyado nating binibigyan ng pribilehyo, di ba? Correct. Okay. Ang OFW talagang tinawag yung modern hero kasi unang-una sinakripisyo ang oras para sa mahal sa buhay para makapagtrabaho sa ibang bansa at Kasi, pagbigay ng correct. revenue, no? Wala kayo maibigay dito na trabaho Tama? Kung maganda lang sana opportunity dito, wala naman talagang mag-abroad Parang wala akong nakitang nag-file ng party list na trabaho party list, no? Wala ata. Trabaho party list. Okay, Doc, salamat sa iyo. Thank you. Magkunting trivia natin. Kaya nga, di ba may pamain, Joel, na yung pag namatay daw yung asawa, bawal mo natin palo doon sa cemetery. No? Pero alam mo, kinokontra ng iba yan kasi sana sa huling sandali na lang makikita yung asawa, hindi pa pinayagan. Pero usually, ang rason dyan, hindi naman yung pamahiin Ang rason dyan, yung bigat, no? Oo, yung bigat. Kinakatid na hindi nakakaya, sumasabay talaga. Correct. Totoo yun. Okay? Yun na lang iniingatan. Anyway, thank Okay, you. see you later, Doc Jasin. Bye-bye, thank you. Oy, bandala ka ng tinapay. Baka may madang kang pandisalan dyan na may mantikilya. Yung alam mo yung wag star margarine. Ay, sorry. May nabanggit ba? Yung dairy. Oo. Yung mahabang mainit pa, pag pinahid mo ngayon, Doc Justin, matulusaw siya mag-isa, di ba? Tapos, ang sarap kagatin, tapos isasawsaw mo sa kape. Ayo, marasa yan. Aha. Marasa. Alam ko, nakamotor ka Sige. Sige, maraming salamat. Alright, thank you. Apo. At yan po ang kabuuan ng ating balitan ngayong araw na ito ng Biyernes. So, mga kaibigan, ang ating pong balitan ay magbabalik sa Lunes. Suyan. Okay, today, October 25, 2024. Ang ating pong katanungan muli, Darlene. Dapat bang gawing issue ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palipasin muna ang bagyo bago makaresponde? At yung pangalawang tanong namin, panahon na rin hubang i-phase out daw ho, sabi ni Senior Citizen Party List Ompong Ordanas, mga kaibigan, ang pamamahagi raw ho ng mga dilatang pagkain sa mga biktima ho ng kalamidad at bagyo. Ano ho ang opinion nyo dyan? Kami ho ang inyong mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ako naman, Joel Balasakit, Man Gorospe. Ito po ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 61 days bago ang araw ng Pasko.